Amen. Atong ablihan na itong mga Biblia to the book of Psalms 27 verse 4. A very familiar verse para nato mga kaigsunan. Maybe some of us nakamemorize aning verse. Pero natay mga importante kayong mahimong reminders kanato mga kaigsunan kung unsa ka mahinungdanon ang atong presensya naa sa balay sa Ginoo. Amen. Psalms 27 verse 4 atong basahon dungan verse number 4. Everybody read. One thing have I desired of the Lord, that I will seek him after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. May God bless the reading of his words, magapangamuyo ta. Lord God, Heavenly Father, daghang salamat sa imong pulong nga magibasa karon kabuntagon. Lord, tagay kinigahom. Salamat, Lord, sa pribilehiyo nga makasimba kami. Salamat sa kinabuhi nga imong gidugang, sa kusog nga imong gihatag. O God, na yung kabuntagon, among i-acknowledge sa among kagalingon, wa jud mi mahimo, Lord, kung wala ikaw. Salamat sa imong kaluoy. Salamat, Lord, sa imong grasya. Salamat sa imong pagigugma kanamo. Nagapaubos mi, Lord, sa among kagalingon, kung doon ay mga sala sa among nahuna, sala sa among kasing-kasing, Lord, limpyuhi kini pinagis imong hamiling dugo. Pasayloa kami, Amahan. Himo aming takos sa mga tubangan. Himo ang imong pulong, Lord, nga mahimong usa ka reminders o mga encouragements matag usa ka namo Ginoo ni kabuntagon. Kami ta, Lord, imong kubos nga lagad. Wala ko'y mahimo, Ginoo, kung sa ako lamang gagalingon. Busa ang Amahan, akong gisalig kanimong tanan in Jesus' name. Amen and amen. Dika salamat. Please be seated. Amen. Praise God nga makasimba ta. Are you happy today? Amen. Muna mga igsuon nga basta Sunday kinahanglan excited ta sa pagsimba. Amen. Kinahanglan nga magmadasigon ta tungod kay ang Ginoo wala nagpabaya nato baya. Amen. Wala siya nagpasagad nato, naa siya kanunay naga-sustain kanato mga kaigsoon, nagalig-on kanato og labi og labos na nagahatag kanato kinabuhi. Okay? So ato gibasa diri mga kaigsunan ang gisulat diri ni King David. Si David mga kaigsunan ang iyang top priority ang iyang relasyon diha sa Ginoo. Mao na ang iyang top priority sa iyang kinabuhi. His relationship with the Lord. O gani kanunay siyang nangita sa Ginoo. Kung imong tanawon na maong verse ingon sa Bible, one thing have I desired of the Lord. Matag usa ka nato, I believe na ay mga desire. Amen. Natay mga pangandoy sa kinabuhi, tingali di lang usa, daghan, no? Daghan tag mga gi-desire, daghan tag mga gipangandoy sa kinabuhi, sa atong personal life, sa ato family tingali. Dili sa sayop mga ka-example, dili makita na sa King David, wala siya nag-desire og daghan nga mga butang. Kundi usa lamang iyang gi-specify mga ka-igsunan ang iha gayong pangandoy sa iyang kinabuhi, ang iyang gitinguha sa iyang kinabuhi. Ingon niya, one thing have I desired of the Lord that I will seek after. Nga siya gayon mangita sa Dios, mga kaigsunan. That I may dwell, notice the word, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Although mga kaigsunan, kining diri nga panahon na mga kaigsunan, si King David naa siya sa wilderness seeking refuge from his enemies. Muna kanunay siya nga nakigsulti sa Ginoo, kaya man siya laing sampiton. Ug ang pinaka insakto nga sampiton niya mao gyud ang iyang Ginoo. Mao gayud ang Dios ang kinabuhi mga kaigsunan. Muna kanunay siya nga muadto sa tabernacle, sa temple mga kaigsunan, seeking the beauty of God. Notice the word, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty. Amen. God's beauty. Unsa man ning God's beauty, the beauty of God mga kaigsunan. The word for beauty in the original language means grace, favor, kindness, or goodness sa Ginoo mga kaigsunan. The beauty of the Lord. Amen. Kung ato lang nang i-acknowledge mga kaigsunan ang kaayo sa Ginoo, His wondrous works, unsa ba ang Ginoo sa imong kinabuhi? Amen. Unsa ba ang Ginoo sa imong kinabuhi? Ma-appreciate nimo ang kaayo sa Ginoo mga kaigsunan. Nga bisan pa man tingali mag-ingon ka nga pastor, wa mangig koy grasya, naa kay grasya oy. Amen. Wa mangig koy blessing, naa kay blessing. Usay man gud sa blessing. Usay ang atong mentalidad, unahuna na focus lang gyud sa material nga mga butang.
Ang dako kayong blessing ba sa Ginoo, ang pagsustain niya kana to, ang kaluwasan number 1, amen? Ang kaluwasan kana nga di na ta maimpirno. Amen? So bahala wala magi tempura, wala magi permanente diri sa kalibutan, tanan ta temporaryo ra magita dinhi. Ha? Dili na magpabilin kung unsa man kalisdanan atong gi nasinati karon di na magpabilin. Oh. Agir na lumalabay ra na mga kaigsunan. Ang ingon sa Biblia mga kaigsunan pinakanindot nga atong gipangandaman is mao ang eternidad. Amen? Ang eternity. Luwas ang atong kalag. How about the rewards? Amen? How about the rewards? Mao na diha ta nag-faithful sa Ginoo mga kaigsoon usa ka adlaw mga tubang ta sa Ginoo nga di ta mauwawan. Kabantay ba kanang tao kung say feeling nimo mauwawan ka? Uwawan ako eh. Murag kag wala magdapat sa yuta. Kanang mauwawan ka ba? Mauwawan ka, nauwaw ka o gipakauwawan ka. Tingin sa kita mga kaigsunan. Oh. Nya Ginoo imong atubang. Unya gi-replay sa Ginoo ang imuhang ang atong mga gipanghimo diri sa kalibutan. Kay sa judgment seat of Christ, mubalik man na tan-aw na sa Ginoo according to our works. Amen? Whether it be good or what? Bad. Maayo man o dili, so tanan di gina-record na sa Ginoo. Recorded sa Ginoo, atubang na to sa Ginoo mga kaigsunan. Ops, di ta kabalibad. Di ta kabalibad kay Ginoo man na sa tao tingali pwede ta mutago, pwede ta kabalibad pero sa tubangan sa Dios di kita kabalibad. Mauna sa papangalagan sa Ginoo sa atong pagsimba kinahanglan kitang magseryoso. Amen. Kay ang yawa atong kaaway seryoso kay mga igsoon. Luyahon kita niya. Mo nang usa sa mga tools si Satan, kanang ma-discourage ta, ma-disappointed ta, exhausted ta sa panadihang imuhang mga negative nga mga pagbati. Mao nay ganahan sa yawa nga ma-feel nimo. Amen. Di ta magpadaog unsay gihimo adiri ni King David. Ingon niya, that I may dwell in the house of the Lord. Kagano man in the house of the Lord there is blessing. Amen. Naay panalangin sa panagtigo mga kaigsoon to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Kung maminaw lang ta si mensahe, you will not go home empty-handed spiritually. Naagyog kay makatunan, naagyog kay makukutlo nga mga pagtulunan, naagyog kay mga encouragement nga makuha sa pulong sa Ginoo mga kaigsoon. Kung maminaw ta, amen. Na-focus ta mga kaigsoon. So ang atong mensahe karon, why are we here? Kinalat kabalota sa purpose. Nganong naata? Wadto ko sa kalugar, di ka mahibong nganong naabot ka diha, tungod na kay balo ka nga nakay tumong diyang napita. Lisod kaayo mahibong na lang, uy, nganong naabot man ko diri sa plaza sa Fuente Osmeña. Oh. Uy, nganong naabot man ko diri sa Barile. Oh, di ba? Uy, nganong naabot man ko sa Manila. Lisod kayo, mao na ang panghitabo sa ginabuhi. Oy. Naabot ka diyang dapita tungod kay una giplano. Una na kay purpose. Si King David mga kaigsuunan, he longed to return to the tabernacle and spend the rest of his life in worship. Manay purpose niya. The rest of his life, hinauton ta ikaw, nini kabuntagon, naatay commitment, nga moingon ka nga, hangtod sa akong katapusan sa kinabuhi, mangalagad ko sa Ginoo. Amen? Mintras na ako'y kinabuhi, basta naay kinabuhi, naamang opportunity. Amen? Ay, kung ina, wa kay higayon, wa kay panahon, pareho ratag panahon. Pareho ratag oras. Amen? The time is now. Usa na sa makahatag na itong reminders mga kaigsunan when it comes of paggamit sa oras, we need to use our time wisely. Yun, buti pa sabot. Di na ito usikan ng panahon. Mahimo lang nang mausikan na ito ang panahon mga kaigsunan sa diyang nagpakasala ta mga kaigsunan. Sa dihang wala ta nagpakabana sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Okay? Why are we here? Nganong naaman to karon? Why are we here in this assembly? Kailan kabalutan sa purpose? Okay?
Unang rason, we are here by choice. Dili pa na poen sa naata karon dire tungod kay una ato ginagipili. Nganong si King David mga higsuon, ang iyang top priority sa kinabuhi, ang iyang yung relasyon sa Ginoo. Kay kung guba man gud ang relasyon, di na kaganahan magig istorya. Di na kaganahan magig mulikay na ka kay nadaot naman ang relasyon. So David's top priority magiging mauna ang iyang relasyon sa Ginoo nga maayo ba, smooth ba? Wala masuko ang Ginoo niya. Nalipay ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Oh. Muna ingon niya kanunay niyang gi-acknowledge ang ingon sa Biblia, the beauty of the Lord. The beauty of the Lord, His goodness. Diba? His faithfulness. His wondrous works. Mga kaigsunan, we are here by choice, not by accident. Kadtugi ko sa simbahan sa basak, aksidente na gitong pagkitabuah. Mao ba na? Amen? Delikado na. Ha? Diba? Ambot nga nung nag-abot manggo dito sa simbahan, atong simbahan na. Oh. Imo ginagiplano mga kaigsunan. Okay? So let's give reasons as to why we are here in the house of the Lord. Tagano to mga rason, there are 3 reasons mga kaigsunan nganong naata dire. Nganong naa ka dinhi. Nganong wala ka dito. Nganong naa ka dinhi mga kaigsunan sa balay sa Dios. Number 1, mga kaigsunan, very simple things atong itagaag pagtagad karon. We are here first of all to be instructed in the word of God. That's number 1. To be instructed. Notice the word instructed. Tanan taga kinahanglag instruction. Kaya kung wala ka nang kinahanglag instruction, buti pa sabot swito na kastanan. Buti pa sabot kahibaw ka na stanan. Buti pa sabot maayo na gyud ka kaayo. Pero mga kaigsunan, kinahanglan tag instruction sa Ginoo eh. So unsa man ang ginagamit para ma-instructionan ta sa Ginoo? Ang iyang pulong. Amen. Ang iyang pulong ni ata karon to be instructed in the word of God. We want to hear the things commanded by God. Kanang mga gikuman sa Ginoo kanato magigsunan gikan sa iyang pulong, mauna ang gusto sa Dios nga atong makatunan, atong makinabuhi, atong ma-exercise atong kinabuhi mga dunay usa ka tawo diri sa Biblia, his name was Cornelius. In Acts chapter 10 verse number 33, kinis Cornelius usa kay gayon mga kaigsunan, siya ni ang ningluhod dito kay Pedro. Gisimba niya si Pedro pero ingon ni Pedro, ayo barog di ay kog ludhi. Oh, di ba? Pero karon giludhan gyud si Pedro. Okay, ngano si Pedro kunong unang pope. Oh. Ngano nahimo mang pope si Pedro kasi Pedro naatoy asawa. Ang pagka-pope di ka pwede nga nakay asawa. Pero si Pedro naatoy ugangan. Mahimo ba nang nakay ugangan niya wa kay asawa? Buti ba sabot si Peter, minyo to. Oh, di ba? So Acts chapter 10 verse 33, the Bible says, to make the long story short, ambag lang ta diri, mo ning nahitabo ni Cornelius magkaigo sa kaadlaw, si Cornelius gimanduan siya sa anghel nga muadto ni Pedro para makasabot siya unsa nang pulong sa Ginoo. Verse number 33, immediately therefore I sent to thee, and thou hast well done that thou art come. Now, therefore, all are we all here present before God. Unsa man? To hear all things that are commanded thee of God. Di ba man kasabot si Cornelius? Di ba kung bago-upat na magtotoo, basa tag Biblia, di ta kasabot. Amen. Bisa na naman gani, dugay na sa pagtuo, di naman gani pagkakasabot usahay. O, di ba? Si Cornelius, normal sa iyang kinabuhi mga kaigsunan, nga wa sa kasabot, kinahanglan sa tao nga mo guide niya mga kaigsunan, nga mo tuglo niya, unsa ibuhaton. So gigamit sa Dios si Peter para makasabot siya, ingon sa Biblia, to hear all things that are commanded thee of God. To be instructed in the word of God. Mosad kita, mga kaigsunan, ay ingna nga ako, maayon na kayo, Pastor, I memorize 1/4 sa Biblia. Ngilngig, ano?
Wag gitingnan na kay mo na, pero na evangelist on his name was Ron Comfort. During sa kuang dito ko sa Bible School, tingali mga 1/4 or 1/2 sa Biblia, memorize niya. Evangelist Ron Comfort, 1988 man tingali ito. Grabe, magwali, walay, abli-ablig Biblia. Ningkot siya og kanang holiness, kanang word ng holiness, the holiness of God, from Genesis to Revelation. Kami ko, dito namin sa concordance sa tanaw, grabe, memorize man. Tanan nga verse nga na holiness of God, iha nang gibasa, iyang gi-memorize. Ang mga estudyante ko, ngangagod kami ko, grabe ha. Iya sa itong gasa, amen? Gifts sa ito niya. Ang uban na ay mga, nakamemorize sila sa Book of Proverbs. 31 chapters, memorize nila. Grabe kaalam, no? Grabe sa memory. Kasi nakamemorize sa Book of Proverbs. Kisa may nakamemorize sa kanang the shortest book sa Bible. Unsa man? Pila ra ka chapter ba? O ba nakamemorize sa Book of Psalms? Ay mga estudyante sa Babios, but memorize nila, brad. Grabe mga kaalam mo eh. Kita usahay, bisag books of the Bible, nagsagsaag. Nagkagulian, nagkabali-bali, kaya hindi naman maong nasumpay. Books of the Bible, ana. Di ba? Asa dapit ang Malakay. Adto siya sa may New Testament, mangitag asang Malakay, tinuod ging Mulikay. Malakay, Mulikay. We are here to be instructed in the Word of God, mga igsoon mo na importante kaayo. Unsa pa gyud? We want to receive spiritual food for our souls. Spiritual foods. Espirituhanong pagkaon mo na nga musimba ka kay da ka maligon. So ay lagwa kay simba-simba, absent ka, mupaltos ka usa ka Domingo, duha ka Domingo ay kung ingnang malipayon ka. Amen. Ay kung ingnang happy ka, hawang kay kinabuhi igsoon. Amen. Ya kung di ka magbantay, lingaw-lingawon ka na, lingawon na kay malingaw na nga, di na lang ikaw gunahan mo simba ba? Pero alkansi kay ka. Lugi ka mga kaigsoon, ingon nga usa ka Kristohanon. We want to receive spiritual foods for our souls para nga ang atong kalag makakaon. Amen? Makakaon. Unya magsalig lang ka, di lang sa akong simba, kamuntan na lang kog live. Human naman ang pandemic. Amen. Okay ra to sa panahon nga nagpandemic, mag-live, sige lag-live. Pero hindi po mag-live ka na, ikaw niya, sige kag panglaba. Kung saan kita gisulti ni Pastor? Nilig na po ka, na sikan po tuwa na ka sa panilhig, humanag ka panlaba, tuwa na ka sa panilhig. Ya, asa man ang, diha nga, nagsimbag yung ka. Wala. Amen? Wala nga naata sa balay sa Ginoo mga kaigsunan, kasimba ta hatag tag-focus gyud ato full attention sa Ginoo kay ato manggi nagtuo man tangang presensya sa Ginoo na. So mao na nga naata sa simbahan, why are we here is to be instructed by the word of God. Makagusto ta makabaton gayud og mga espirituhanong pagkaon. Di amo na espirituhanong pagkaon. Kana ganing madto ta sa mga nindot nga mga restaurant, ya mukaon ka, sa pagkakaon, excited na ka. Lami ating alin rin, no? Labi naglibre? Di ba? Gana gigay mukaon basta libre. Pero kung ikaw mo bayad, di ka ganan mukaon eh. Gahura-hura ka sa bayro nun. Pero libre, titiya mo na. Mawito to sa ka tao ato sa doktor ba kay murag nagproblema siya anang nga situation ba. So gidiagnose sa doktor, beta di sa may problema nimo gyud ingon niya, "Dok, nagi kay problema sa ko ang di lang ni sa akong health, sa ako lagi ni kinaiya tingali." Nilisod binayuhon ang kinaiya. Lisod noy attitude, lisod noy. So accept siya nga murag wala sa health ang iyang problema na sa iyang attitude. Siya, "Dok, tabangi ko be." Sabi, "Si problema nimo ba?" Kana bitang mukaon ko og
libre, gana kay kong kaon, pero kung ako'y magasto, ako'y gana. Pick up sa doktor po niyang tiyan. Okay naman imong tiyan. Okay naman po diri imong lungs. Naandri problema sa imong naong. Unsa may dok? Baga kay kag naong. Tiyaw na mga kaigsunan. We want to receive spiritual foods for our souls. John chapter 6 verse 27, ablihi palihog unsa gingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Mo ni tagaan na to mo to si David, si David busy kay ito siya, hari god. Busy kay ito di lalim ning magdala ka ginharian. Pero ngano naaman sa panahon nga mangita sa Ginoo. Naa sa panahon nga makasimba siya. Ingon niya, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Naa siya higayon. Kaya naman, mauni ang iyang mauni mga kaigsunan. Tagaan niya pagtagad mauni. John 6 verse 27. Ingon sa Bible, labor not for the meat which perisheth. O sa may purpose atong trabaho karon, atong pagpanarbaho, sa inyong pagpanarbaho, sa inyong pagpaningkamot, sa inyong pagpanikay-sikay, para matagbo ang panginahanglan sa panimalay. Amen ba? Amen? Ha? Para makabuhi ang imuhang tibok pamilya, muna mo trabaho ka. Ha? Pero unsa may tambag ikan sa pulong sa Ginoo, kinahanglan, tagaan po ni mong balanse, mga kaigusunan, ang kay Kristohanon man ta, buti po sabot, buhi na ka sa tumangan sa Ginoo. Buhi ka na spiritually, you are alive, mga kaigsunan, kinahanglan po nga para mabuhi, pakanon gipon na nimo. Kaya kini nga itong lawas, kung di, pakanon na to, bawa na. Magsakit ta, magluya ta, hangtod, bawa na. Malnourished. Siya sa Biblia, labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life. Unsa man ning meat that endureth for unto everlasting life? Unsa man na? Humba? Lechon? Ha? Kalderitas? Pulong ni sa Ginoo. Kining atong gipamalandungan. Amen? Sa dihang ikaw nagbasa sa iyang pulong, naakahigayon nga mag-meditate ka sa mga verses sa Biblia. Naminaw ka sa mensahe, mga kaigsunan, imong gipakaon ng imuhang kalag. Ang imong espirituhanong kinabuhi, imong gipakaon. But for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. We want to receive spiritual foods for our souls. Bunang na ata sa church. Muna ayaw luya-luya sa simbahan. Amen? Amen? Ay, luya-luya. Ha? Kung musimba ron kay murag magkaawan nun. Kanang murag kaawan nun ba? Mura. Wa pa nag-uwan. Murag kaawan nun. Na may dagom. Bilan sa akong musimba ron. Di lang sa kumusimba ron, kaya murag laba, init man akong lawas. Ako sang i-chat si Pastor, please pray for me. Sunday na ha, please pray for me. Murag lain akong paminaw, murag gihilantan ko. 8 o'clock in the morning. Pagka 12 o'clock, nag-chat siya kay Pastor. Pastor, salamat sa prayer. Ayaw na ko. Gihuman lang ang simba. Ayaw na siya. Tiyaw na mga igso, no? Ikaduha nga butang mga igso, why we are here in the house of the Lord. First, we are here to be instructed in the Word of God. Number 2, we are here to be strengthened and be encouraged. To be strengthened and be encouraged. Amen. Asa man ka maligon ka sigag suroy sa mall, di ka maligon oy. Amen? Maligon ka, sige mong sorry, sige mong laag, di maligon ang imong kalag. Ligon ka tingali physically, sige kaon. Pero spiritually, magkaigsunan, ang kaligon na makita sa balay sa Ginoo. Diya sa fellowship, no? Encouragement na agid sa simbahan. Na sa mga katawhan, hinundumi ang imong presensya. Walang ka na sayo, naglingkod ka diha, naita, naigson sa pagtunga, na-encourage ni mo. Nahimong encouragement, ang imong kinabuhi tungod sa imong presensya. Amen? Diba? To be strengthened. Kaya nga naman, naman tayo mga kaluyahon.
Matag-usa na to higala, dunay mga kaluyahon. Mga weaknesses ba? Pero timaniha, bisan sa atong kaluyahon, si Paul, nagingon siya nga, for when I am weak, then I am strong. When I am weak, then I am strong. Sa diha ako, kaluyahon, pero ang kaluyahon ni Paul, kwanto, physical, kwanto siya physical illness to. Pero sa dihang siya nagluya, nagduol siya sa Ginoo, nahimo siyang strong, kaya nga sige masagsampit sa Ginoo. Kung nakita sa panahon sa itong mga kaluyahon, sampit sa Ginoo. Amen? Sampit sa Ginoo. Masay, maabtik lang tag-basketball. You know? Lisod ka ng abtik kay basketball niya o bulaton si Ginoo, galuya. Isuroy. Karon kay mga pel man ang mga player na to sa camp. Katong mga ngilingig mga player, murag alas, gilas, Pilipinas. Naatanan, murag kompleto ni sila. Kuyaw-kuyawan ang taga-Barili ani. Kay 2 years ago, magin mahuman ang dula tungod kay sigig overtime. Dapat ang service mo start og alas 7, hapit alas 8, sige pagduwa. Ingon ni Pastor Paul, ondangon tani. Patas ang duwa. Magtiwas gini. Pero dili na mao among atong top priority. Ang atong top priority is to feed our souls. Amen? Dili secondary lang ng duwa-duwa mga igsoon. Una gyud sa diha ang atong espirituhanon kinabuhi healthy. Amen? Healthy kay kung healthy ang atong kalag mga kaigsunan, nindot pud ang dagan sa panimalay oy. Nindot po ang dagan si mga kinabuhi. Healthy man. Kamantay ka, basta natag ipamati sa lawas, mabothered ka. Ako bothered kay ko sa kong situation. Basta na kay ipamati, murag dili ka komportable, murag wala kay kumpiyansa ba? Pero kung healthy ang imong lawas, wala kay kakulbaan oy. Kaog litsong na kana mga bawal, kan una. Kondisyon man ang lawas. Kung ang atong espirituhanong kinabuhi, healthy mga kaigusan, bisag unsa kadaghang problema, barug ka. Sabtan ko ninyo? Bisag unsa kadaghang mga hagit sa kinabuhi, di ka matumba. Di ka maluya. Maingon ra ka nga, problema ra ni, dako akong Ginoo. Kana ba? Pagsuway ra ni, dako akong Ginoo. Nga naman, good condition ang atong kalag. Amen? Di ka mo biya, di ka ma-discourage. Bahala na gawa na sila, basta ako padayon. Ano ba? Di kay, wa naman sila, hapit na pud ko. Ayaw na, oy. Amen? Kay magkadugong ang yawa na, kuyaw kayo. Tinudon ko na We are here to be strengthened and be encouraged, mga kaigsunan. We want to establish and increase our faith. Ganun naaman ta mo ng purpose. Gusto ma-establish pag itag maayo, ma-increase pag itang atong pagtuo. Sa church, ma-increase ang atong faith. Oy. Through the Word of God. Through the message of the song. Kanindot kasi mensahe sa kanta, mga kaigsunan. Ma-increase. Sa kalibutan, ma-decrease ta. Amen? Ma-decrease ta. Paggawas pa lang sa imong gikan sa imong balay, paggawas pa lang nimo, dagnan na mga temptations. Daghan na kayong makita nimo anak, klase-klaseng imo makita. Nga pwede kang mabira sa kalibutan mga igsoon. Muna atong gi-establish gyud ang kinabuhing Kristohanon. We want to establish and increase our faith. Secondly, we want to be able to comfort and encourage others. Let us encourage others. Kung ikaw encourage ka, be a blessing to others. To those nga na-discourage, ingna na nga, sige lang, okay lang. Padayon lang. Nahimo kang encourager, mga kaigsunan. We want to be able to edify and to edify the discouraged and also the broken-hearted. I-edify na to. Manang purpose, mga kaigsunan. Importante kaya na siya.
God designed the church for spiritual fellowship. Spiritual fellowship. Sa unas, unbeliever pa ta, magtapok-tapok kanina, ituba diha sa lamisa. Mamana sa probinsya. Pero diri sa syudad, wa may tuba diri. Kung man diri, mahalon man. Ay mga bino. Ya kami sa probinsya man, tuba. Tag sa kagalon. Nya katong sudlanan, di pagid baso. Katong garapon ba? Kaning atong mga young generation ng mga gini kabalog sa ni garapon. Kanya puli-puli inom. Ay hindi mo kining effectus tuba, pero tinglain na gyud. Magsuka ka, baho kayong mong tae mong suka. Abot ngano na. Lain magsuka ka. Ya, sikat na kakaayo kay kainom ka ba? Bugiro na kakaayo, palabuan na yun na dito. Manggawas mo ng burit ko, basta hubog, manggawas ang burit, oy. Manggawas. Ato yung istorya ni Brother Narciso, yung niya, sa amua, akong lolo, tanom og kamatis, pero tidako ayun. Takko kayong kamatis. Mau ba? Asa ako? Akong lolo, nasi gibuhi nga bitin. Ha? Pero tita asa. To ditong ulo, layo kang ikog. Itaas kayo. Hubog na ba? Hubog. Grabe sa nimo eh. Taas sa nang bitina eh. Ingon siya, pagkami siya itong imong kamatis, kaya ako muli pambubuan ng bitin. Di ako naman. Manggawas na mga hambog, mga iksunan. Ngayon naman, lahi naman kakontrol. Di na normal ang utok. Di ba? Mula, pasalamat ta nga giluwas ta sa Ginoo. Kaya kamo, tanaw na ko ninyo, palahubog, magimukawig magnawang ba? Di lagi mo maangkon, pero kung magisikutag testimony na to, wala labot aning bata pa sila na nasa Christian family, pero kanang idara na kang giluwas, na kay mga background, oy. Amen? Amen? Pwede na kinala na balikon para na to. Kaya gibago naman tayo sa Ginoo. Amen? Gibago. Pero tiba niya, kung di na walay insaktong pagpakaon sa tuwang kalag sa espirituhan ng butang, posible bing mabalik ka na. Posible kang mudimdim. Yang mudumdum ka na yun. Posible mo balik mo na hitabo sa ubang mga Kristohanon. Tingalay na kay mga kailan ni Ana. Nga nun yung balik man sa kalibutanong mga kalipay, kahilayan. Nga naman, di na healthy ang kalag. Amen? Di na healthy. So wala na kusog, wala na kaisog sa pagpadayon. Mo ni atong bantayan mga kaigsunan. Muna, importante kayo ang imuhang presensya sa church. Importante kaayo mga kaigsunan. Ang fellowship, mga pagpagdinasigay na mga kaigsunan. Sa mga purpose ganun na ata sa church. Number one. Ano sa ito number one? To be instructed in the Word of God. To be encouraged. To be strengthened and be encouraged. Munang purpose mga kaigsunan. Ikatulo, katapusan. Why we are here. Number three, mga kaigsunan, we are here to give as we have been prospered. As we have been prospered. Gi-prospered ka sa Ginoo. Gi-prosper ka sa Ginoo. Gi-paasinso ka sa Ginoo. Wala ka nagpabilin dihang dapita, mga kaigsunan. Kundili, ikaw, gi-bless ka sa Ginoo. Kaya di man gusto ang Ginoo nga ikaw, dili ka niya i-bless. Kung wala man ka gi-bless sa Ginoo materially, gi-bless ka sa Ginoo spiritually. Kaya nga naaman ka sa simbahan. Amen? Kung naa ka sa simbahan, buti pasabot, naa kay gugma. Naa kay gugma. Gugma siyang pulong. Ang tema igsuon sa camp, return to thy first love. Karong hapon, ang mensahe na ito karong hapon, mga butang nga mamahimong hinungdan, nganong mawala ang gugma nato sa Ginoo.
Bisaya. Mga rason nganong mawala ang gugma ngadto sa Ginoo. Di lang ako na isulti kay may iba na nun niya para na karong hapon. Amen? Okay? Ato hinunduman nga ang atong Ginoo naghatag gayud sa iyang kinabuhi para kanato. Tanawa ang John 15 verse 13, the Bible says, greater love hath no man than this, that a man laid down his life for his friends. A man laid down his life for his friends. Iyang gihatag ang iyang kaugalingon. Mao na naata karon diri sa church, we are here to give back to him. Unsa man? Oras. Amen? Muna ay good pag dinalo sa imong oras. Kay kung naalang gibutang lang nato ang Ginoo priority sa ato ang kinabuhi, di gini mo ma-miss ang Sunday. Nga naman, gibalance na imong oras mga kaigsuran. Okay? Munang una nga atong ibalik sa Ginoo panahon. Kaya ang Ginoo naabaya panahon nato. What if ang Ginoo white time sa ato? Pangunsa na lang ta. What if ang Dios wala siya time sa pag-uon sa hangin? Nga tanan ta naka-benefits. Save and unsave, naka-benefit sa hangin. Unsa ka kung Ginoo magalimot? Pwede man malimot, ang Ginoo kay perfect man siya. Pero ibutang lang nato unsa ka dili niya ion ang hangin. Kini bitang aircon kung dili mo na ion, wa gi hangin mo gawas. Ang electric fan kung imon dili mo ion, walay hangin nga mo gawas. Kinahanglan gyud na sa ion. Tako ra ba kay bayranan rong bulan na 17,000? 17,000 ang atong bayranan. Sa atong kuryente, bugataw Kaya ni-increase man sila. Pwede po itong inita atong miyagi mga binulan. 17,000, dako na siya ang panginahanglan. Kauna-huna na lang ganyan, di na tayo mag-aircon para mabalik ni sa 8,000. Okay ra mo? Di tayo mag-aircon sa Domingo. Di lang sa kong simba sa Domingo kaya magkano ito aircon. Muna, mag-faithful tas ng giving. Amen, amen? Faithful tas sa giving. Kaya usama itong gibayad. 17,000 good. May nitig bayad Di mo na pwede nga ang bayaran na inano nga, ingon si pastor nga 5,000 lang sa ibayad. Di kinamudawat ang miko Di ba? Bugat ka ng 17,000 Kung tanaw ng 17,000, bugat kayo. Pero kung mag-faithful lang ta sa giving, responsible ta sa giving, kamaogitang mo, natin gibugaton sa paghatag, di ba manahimong problema ang panginahanglan sa simbahan? We are here to give as we have been prospered. I know, blessed ka sa Ginoo. So in return, mag-faithful ta sa Ginoo po. Not only time atong ihatag kaniya, sa pag yun, ang bahin niya atong iuli. Amen? You look at 1 Corinthians 16, verse 1 and 2. 1 Corinthians 16. 1 Corinthians 16, verse number 1 and 2. What was the Bible says? Ingon sa balang kasulatan, mga kaigsoon, now, concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Notice the word, even so do ye. Kristohano lang gisultihan mga magtutuo. Verse 2, upon the first day of the week, kung sa may first day of the week, Sunday. Suko kay mga sabadista Ingon sa sabadista, Sabado lagi ang simba. Kamong mga ang gitawag na tag Dominguista. Ang tawag sa sabadista na to, Dominguista. Kay sabadista man sila, kita Dominguista. Ano ingon sa Bible sa verse 2, upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store. Ano sa maning store? Church. The house of God.
Let everyone. Buti pa sabot. Everyone. Individual. Everyone. Let every one of you lay by him in store as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Mga igsoon, according to the scriptures, we are to give on the first day of the week. Hatag ta. Kaya nga na, biblical man na. Amen? Scriptural, biblical. Okay? As God prospered us. As God prospered you. Okay? So, gitudluan po ta sa Biblia sa may 2 Corinthians chapter 9, verse number 6 and 7, nga every time we give, kinalantang muhatag with a cheerful giving. Kinahanglan cheerful giver ta. God love with a cheerful giver. We are simply to give as we have been prospered. We are to give as we have purpose in our hearts, cheerfully and liberally. Dili bitaw ka nang napugos lang ka. Kay wa mo punay panalangin in return gikan sa Dios kung napugos ra ta. Ang tinuod nga Kristohanon, dili gid siya napugos kay ngano man nakasabot man siya. Amen, amen? Dili siya napugos kay nakasabot. Ingon siya gagulingon, this is belongs to God. Ako ni balik sa Ginoo. This is for the church, this is for the Lord's ministry. Ako ni sing ibalik sa Ginoo sa faithfulness sa Ginoo. Di ba? I remember sa usa ka tinuod nga nahitabo mga kaigsunan. Gisulti, gistorya na yung fellowship ng Brother Bernabe gahapon. Si Pastor Jimmy Mihala. Nag-abang na siya daw, nagirintahan nga balay. Niya, ang nagpaabang niya, di ganahan nga muhawa sila. Kaya nga naman, sugod nga naggipuyan nila ng balaya, gipanalanginan po ang tag-iyas balay. Tiya mo na mga igsoon. Nakaingon na gugus basik, ihatag na lang na sa pastor. Tiya mo na. Diba? So when we give mga kaigsunan, atong siguraduhon gyud nga ato nang gihimo with a joyful heart, mao na naatay offering song, naatay offering pledge, offering verse, wa man ni subang simbahan. Amen? So unique diri sa tuwa. Kaya ato nang sana sa pagpahinumdom na to. I will give because first of all I love the Lord. Kana, yan napita. Kung nahigugma ka sa Ginoo, you will give. You will give your time, you will give your talents, you will give your treasures. Di ba? I love the Lord, I will give because I love the Lord. What's next? I will give because, I love the Lord, I will give because I want to be blessed. Ba? Kusga na nyo, kusga. Mura mo kanini ang gibaligya sa merkado nga lukot ba? Lukot. O magkadungan ba? I will give because I love the Lord. I will give because I have a living faith. Buhi nga pagtuo. Dili patay nga pagtuo. Amen? Amen? Kaya kung patay nga pagtuo, bugatan ka. Kung magipagtuo. Nabi mga Kristohanon ba, buhi ang ilang pagtuo sa Bible, pero patay ang ilang pagtuo sa giving. Amen? Ato na ni naigsulti, kay sakiton, ato ning kusgon, mauro manggihapon. Buhi ang ilang pagtuo sa Biblia, sa pulong si Ginoo, pero patay ang ilang pagtuo sa diha nga muhatag na. Muna ingon sa atong pledge, I will give because I have a living faith. Katapusan, I will give because I want to be blessed by God.
Naman na good. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yan, unsay may ilihok sa Ginoo dayon. Kaya nga to ang duty is to seek God first, His kingdom and His righteousness. So unsa may response sa Ginoo, all these things shall be added unto you. I will give because I want to be blessed by God. Ana ra ba? Naata diri mga kaigsunan, to give as we have been prospered. Lord, gi-bless nimo ang akong kinabuhi. Willing ko. Willing ko kanunay mga lagad nimo. Amen? Ang mga young people this, Brother Si, alauna, nananadiri magsabado. Badno? Sabadi si tating halin eh. Sabado na simbahan. Ang mga young people na asad. Tiya mo na, wala nagkakaluya. Kung di mo tunga si Brother Si niya, ang mga young people na, magunsa na lang. Di ba? Mga igsoon, in closing, we need to realize, kanong ato ba ning buhaton? Because we know that Jesus is coming very, very soon. The time is now. Amen? Diba? Huwag takibalogid. Huwag takibalogid. Muna, di kita magluya-luya. Kay, huwag takibalo ang ginamubalik. Kanus Ilisod kayo nang igbalik niya. Galuya ta. Igbalik sa Ginoo. Kay kalit man siya mo, badi man siya mo, unpredictable ang pagbalik sa Ginoo. Maybe tonight, maybe tomorrow. O takibalo man, pero mo balik siya, mga kaigsunan. Imay na nga, nangandam ta kanunay ba? Nangandam ta. Sa angay para sa mga Kristohanon, papangandam, mag-faithful sa Ginoo. Magpadayon, liguonon ang pamilya. Amen? Liguonon ang pamilya. Kaya lisod kayo, balik sa Ginoo, guba ang pamilya. O man ang mga bana, kanunay gyud nga mag-gitright, magbagay mo, mag-sweet gid mo pirmi sa imong asawa. Oh. Kaya basig, nagbungol mo diri sa kalibutan, pagabot sa langit, nagbungol gyud mo dito. Di ba? Mo ni mga purpose nganong naata. Tungod kay gusto ta ma-instruksyonan gikan sa pulong sa Ginoo. To be instructed by the word of the Lord, to be strengthened and encouraged, and to give as we have been prospered. Unsa may mabalik nimo sa Ginoo? Unsa may mahatag nimo sa Ginoo this morning? Very simple. Your life. Ang atong kinabuhi. Pag-ambot ta, Lord,